Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila nag-file na nga ng kaso si Raffy Tulfo at Ka-Eric sa mga congressman at mga politiko na ito na ganib sa kapangyarihan. Dito nga natin malalaman mga kaibigan kung gaano nga kabulok ang sistema ng bansang Pilipinas dahil sa mga congressman na ito at mga senador at mga mastermind nila. Kaya naman hindi nga napigilan ng maraming netizen na birahin sila at nagbigay ng mga samut-saring reaksyon. No way! Huwag dagdagan ang budget. Ang Congress, alam nyo na kung saan mapupunta ang budget. Kawawang mga taxpayer, sila ang naghihirap magbayad ng tax at wala nang natitira sa salary nila dahil sa deduction ng taxes nila. Nagpapasarap dyan ang mga congressman. Hindi kasi ipinaalam sa bayan kung ganyan ang nangyayari. Buwagin na lang ang mga ahensya yan. Gawin ng federal system ang gobyerno. Watching in England. Thank you ma'am sa sugo ka sa puon Diyos. Naisiwalat ang mga pulpol na congressman na kurap. God bless you. If not for you, you're isiniwalat. Walang alam ang ating kapwa Pilipino. Maraming naghihirap at halos hindi makabili ng bigas or pagkain habang si tambaloslos. Billions ang ninakaw sa taxes money. Aksyon na mga kababayang Pilipino. Pira ninyo ang ginagastos at taxes money. Kumilos na po kayo. God bless you, Madam Zaz, and more power. Hindi na. Padagdag pa ng budget sa Kongreso, may pera, hindi pa nauubos. Huwag naman kayo mag-abuso sa taong bayan. Please, huwag. We must repent our wrongdoing, please. Kawawa kaming mga sambayan ng Pilipino. Please, 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 God bless Philippines. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung ikaw, matino ka, bakit ka hihingi ng 1,300,000,000 for traveling expenses ng 2024, ang ginastos mo lang pala ay 39.7 million. Diba? So, galawang kupit ito. Galawang kupit. Bakit ngayon malakas ang loob nila na gawin ito taon-taon? Una, wala naman kasing makakapigil sa kanila. Dahil sila rin po ang nag-a-approve ng budget nila. So, nasa kapangyarihan po kasi ng Kongreso ang mag-approve ng budget. So ngayon, yung budget ng Kongreso, sila ang maglalagay at sila rin ang mag-a-approve. Nagigets ninyo? Sige ng unang dahilan. Ikalawang dahilan, pag binangga mo ang Kongreso, babalikan kanila ng bonggang-bongga, super bongga. At nakita na natin ito sa pamamagitan ng ginagawa nilang kay Ka-Eric at Lorraine. Diba? So, binangga nila ang Kongreso, so nabangga sila ng bonggang-bongga, sobrang bongga. At ikatlo, wala naman kasing pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. Diba? Walang pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. Can you imagine? Over 30 years na ang problema, over 30 years na ang problema, walang pakialam ang taong bayan, kaya ang mga mambabatas ay mananaba na lang sa perang pinaghirapan ninyo. So, wag na kayong malungkot. Diba? Wag na kayong malungkot na walang nangyayari sa buhay ninyo. Kasi at least, yung pinaghihirapan ninyong pera is nakakapagpaaral ng mga anak ng congressman at senador sa ibang bansa. Diba? At least yung perang pinaghirapan ninyo ay nakakabili ng mga designer bags ng Louis Vuitton, Hermes, Goyard, ng mga kabit, asawa, anak ng mga congressman at senators. Diba?
Yan naman ang katotohanan dyan. Wala naman talagang pakialam yung taong bayan. Kita mo tong media. Alam nila tong problemang to. Diba? In-interview ako ni Ed Lingao sa One News. Sabi niya, papasalamat siya dahil buti na lang binalik ko uli itong issue ng MOOE dahil it was just swept under the rug. Sabi niya ganyan. Sabi ko naman, hindi naman I think the credit should go to Sonita Monson kasi sinulat niya ito before 2011. So from 2011 hanggang ngayon, deadma. 'Di ba? Deadma dito. So ayun na nga, ayaw banggain ng mainstream media ang Kongreso tungkol sa problemang ito. Problema naman talaga siya. 'Di ba? So, sino ngayon? Ayaw rin siyang banggain ng simbahan. Itong problema na ito, bakit? Kasi syempre, tumatanggap sila ng donasyon sa bawat congressman, bawat senador. Ngayon, hindi naman ito pwedeng banggain ng presidente kasi nga may separation of power sila. 'Di ba? Hindi rin ito pwedeng banggain ng korte. Kasi may separation of powers. So ngayon, sino ngayon yung babangga? 'Di ba? Over 30 years na po yung problema. So can you imagine? Bibigyan ko kayo ng example kung gaano ka, sabi ni Josh Medina, ang laki ng butas ng ilong. O ano naman ngayon? Josh Medina, ano ka ba, kinder? Ay, maliit naman yung titi mo. Oh, malaki butas ng ilong ko pero maliit naman yung titi mo. So, mas masahol yun. Mas maliit yung titi mo. Okay. So sino ngayon yung babangga? 'Di ba? Walang babangga. 'Di ba? So, anong mangyayari ngayon sa atin? 'Di ba? O, asan na yung Josh Medina? Oh, ano? Diyos mio, yung ilong ko napansin. Diyos ko, Lord, palaki ka ng tite. Diba? Oh. Kung hindi mo kayang palaki yung titi mo, pa-convert mo na lang sa kipay. Sabi ni, Josh Medina, tumanda ka surot, stress ba? Boba! 41 na ako, talagang tumatanda. Ikaw naman, Josh, sino ba si Josh Medina? Okay, ano bang eksena mo? Ano ba eksena mo sa buhay? Okay. Papaakitin kita kung malakas yung loob mo. In-invite ko na siya. Added. Connection failed. Ayaw ni Josh Medina umakyat, natakot, kaliit-liit ng titi. Ayan si Josh Medina. Kita mo yung pinag-uusapan natin dito, pera ng taong bayan. Ang napansin niyo yung ilong ko. Either si Josh Medina ay isang palamunin na mga magnanakaw or hindi siya taxpayer. Hindi siya income taxpayer. Diba? Wala siyang problema. Actually, yung mga katulad niya ni Josh Medina, wala siyang problema. Wala siyang problema dito sa issue na to. Ang issue niya is yung ilong ko. So, ganun kababaw. Ganun kababaw itong mga supporters. No? Ang mga supporters ni Tambaloslos at ni Marcos. Problema sa kanila yung butas ng ilong ko, pero hindi sa kanya problema yung 39.7 million lang ang ginagastos ng Kongreso for traveling expenses. Pero ang hinihingi nilang budget ay 2 billion 66 million. So, hindi sa kanya problema yon. Mas gusto pa niya akong bardaguyin kaysa yung mga congressman na ganito yung gawain. So, anong ibig sabihin nito? Di ba? Yung mga kanyang katulad ni Josh Medina, either sugo yan ng mga congressman, no? Na nanaba na at tumaba na ang lumaki na yung itlog sa kakaupo at
kakalamon sa pamamagitan ng kanilang ng pera ng taong bayan, 'di ba? Wala siyang pakialam. O, wala na, kita mo. Hindi na kinaya. 'Di ba? Diyos mio, ako pa? Bardagulan? Go! So, yun na nga, no? Nakita nyo na, yung mga katulad ng Josh Medina, ganyan ang karamihan ng mga Pilipino. Napakababaw ng pinapansin nila. Ayaw nilang pansinin yung napakalaking problema ng bayan. Diba? Ano yung problema ng bayan? Ito nga, over 30 years na itong problema na ang MOOE ng Kongreso, both Senate and House of Representatives, ay liquidation by certification. Diba? Hindi to liquidation by resibo at wala po silang individual audit. Alam niyo na yung problema. Diba? Tapos, karamihan pa dito sa mga to, di ba, pro-US daw sila, pro-US, pro-US. Pero ganito po ang sistema sa US Congress. Papakita ko sa inyo yung sistema sa US Congress, no? Every quarter po, ang US Congress, meron silang pinapublish sa website nila na ang nakalagay ay Statement of Disbursements of the House. Statement of Disbursement of the House. Papakita ko sa inyo kung anong itsura nun. Ito, dinownload ko na yung pinaka-latest nila. From July 1, 2023 to September 30, 2023. Okay. Dali lang. So, ayan po. So, ayan ang kanilang Statement of Disbursement. Ito po sa US Congress po ito. So, ngayon, pag nakita nyo yung disbursements nila, o halimbawa ito. Pakita ko sa inyo ha. Nakita nyo yan? Office of the Speaker. Ito yung para sa Office of the Speaker. So, makikita nyo dyan, lahat ng sumusweldo sa office niya. Pangalan, okay? Pangalan, okay? Posisyon, okay? Diba? Pangalan, posisyon, at yung sinweldo nila for that quarter. So, nakikita niyo yan. Tapos, hindi lang po yan ang nakalagay. Pati po yung bawat expenses nila, no? Bawat expenses nila, kita mo, nakalista yung meals. Meals, tapos yung presyo. Diba? Napakadetalyado po nito. Napakadetalyado. Kita niyo na kung sino yung gumastos. Diba? Ayan, nakikita nyo. Oh, may car rental pa. So, napakadetalyado po niyan. At makikita nyo po dyan, nakalista po up to the last centavo. Nakikita nyo yan? Up to the last centavo. So, ayan, kita mo kahit, may $7 and 12 cents. Kasi makita mo taxi. Diba? Taxi, ganyan. Saan pa ba? So, ayan, tuloy-tuloy, diba? Makikita mo na, ano pa lang to, office pa lang to ng House Speaker. Okay? So, pero bawat isang congressman, nakadetalyado yung kanilang ginagastos. Okay? Kung paano nila ginagastos yung pera. So, nakikita nyo yan? Oh. So malinaw. So, kita mo kahit $2.99, ano yan? Software. Oh, less than 500 software. Diba? So, ganun ka-detalyado. Kita mo, food. Food and beverage, $3.66. So, ano po nito, napaka-detalyado. Kitang-kita nyo po kung saan ginastos ang pera ng mga American taxpayers, di ba? So, every quarter po nila ito ginagawa. So, ngayon, ang tanong po is, kung ginaya lang naman po na kasi natin yung sistema natin sa Amerika, bakit hindi po natin nagaya ito? Di ba ito ang tama? Di ba? Tama ito. Ito ang tama, yung ginagawa ng US Congress every quarter.
Pero itong kongreso natin, ang kapal ng muka, liquidation by certification. Hindi siya ganito. Itong pinakita ko sa inyo sa US Congress, yan po ang tunay na liquidation. Okay, nakita ninyo, sa US Congress po yan. Ginaya po natin ang sistema natin sa Amerika. Ang political system po natin, ginaya po natin sa Amerika. Pero bakit hindi po natin ginaya, hindi ginaya ng Kongreso natin, ang ginagawa ng US Congress? Diba? Bakit? Sabi ni Jim Cañete Cambe, hindi yan po pwede gayahin, hindi makapangupit. Ayun na nga, di ba? Hindi sila makakapangupit pag ganito ang sistema. Yan naman ang totoo. Di ba? Huwag na tayo magmaang-maangan. Can you imagine, nangungumisyon na kayo sa mga projects na umaabot pa nga doon ng 40% na ngayon, tapos, yung pera pa rin ng taong bayan, aaribahin nyo. Di ba? So, ayun na nga, hindi ba nakakaga... ewan ko, dapat ito'y matigil na. Pero sinong makakapagpatigil? Di ba? Ayaw ng mainstream media pag-usapan ito. Ayaw ng simbahan, ayaw ng mga leading universities sa Pilipinas sa pag-usapan ito. Ayaw nila itong baguhin. Pero dapat natin itong tanungin. Kung over 30 years na ang problema na ito, bakit ayaw itong baguhin? Baka sa tingin nila is okay lang yung ganitong sistema dahil nga hindi nagrereklamo ang taong bayan. Or baka tanggap na ng bawat isang tao sa Pilipinas na ang perang pinaghahirapan nila ay nanakawin lang din. So yung mga congressman at mga mambabatas natin, gusto-gusto nyo na parang papunta na tayo ng gera laban sa China. Pero hindi kayo makapag-liquidate ng MOOE. Anong katarantaduhan to? Diba? Bakit ayaw ninyo? Diba? Sabi ni Tony, pag ang sistema daw yung katulad sa US Congress, wala nang tatakbong senador at congressman. O ayun na nga. So, sa mga tuwid, kaya sila tumatakbo kasi nga, ang pera ng taong bayan na napupunta sa kanila is kanila na. Nagiging personal money na nila. Imbis na ito ay pera ng taong bayan, kaya dapat ang sistema nila ay katulad ng sistema sa US Congress. Nakita ninyo na kanina, di ba, yung liquidation sa US Congress. So, yun ang tama. Pero wala kasing pakialam ang mga Pilipino. So, baka nga ganun nga talaga tayo, na okay lang sa atin na ang pera ay kinukupit. Kumukupit na nga, wala pang ginagawang matino. Bakit ko sinasabing walang ginagawang matino? Bakit ko sinasabing walang ginagawang matino? Well, itong China, mas mahirap pa to sa atin. Noon, yes. About over 40 years ago, mas mahirap pa ang China sa atin. Look where China is right now. It's now the biggest economy in the world. So, ibig sabihin, may mali. Diba? Kumukupit na kayo, hindi pa kayo makagawa ng magandang polisiya. Sabi ni L.L. Ramalak, ano po pwedeng gawin ng ordinaryong Pilipino? O, ewan ko sa inyo. Diba? Pag-usapan nyo itong mga kapitbahay ninyo. Kainuman, kasama sa bahay, tama ba to? Kailangan pa paano ito babaguhin? Diba? So, ayun na nga. Ito yung sistemang kupit. Legalized corruption. At ang masakit ay walang pakialam ang mainstream media, ang mga magagaling nating mga paaralan sa Pilipinas, ang ating mga veteranong mamamahayag. Kahit nga siguro si Tulfo, walang pakialam. Dahil nakikinabang na rin siya ngayon siya. Diba? So, ayun na nga. Sino pang dapat makialam? Dapat makialam na yung dapat makialam para mabago na ito dahil
Over 30 years na yung problema. Bakit natin itong tinotolerate? Di ba? Bagong Pilipinas, bagong mukha, pareho lang din naman. Kung, di ba, bagong Pilipinas daw yung pula, pareho lang pala ng mga dilaw. So yun na nga, kailangan baguhin to ang baboy. Di ba? 39.7 million lang pala travel expenses. Pero ang hiningi ninyo, 2 billion and 66 million. Kupit na kupit yung galawan. Di ba? Galawang kupit. Galawang kupit. Di ba? Yung mga pagbabago, magsimula kayo sa mga kabarkada ninyo. Di ba? Yan kasi ang inyong immediate circle, sa inyong family. Di ba? Tapos sa mga kapitbahay ninyo, pag-usapan ninyo to. Dahil kung okay lang sa inyo na yung mga pinaghihirapan ninyo, napupunta lang madalas sa bulsa ng mga mambabatas, then, di pamanan nyo na lang sa mga anak ninyo ang isang bulok na sistema. Di ba? So, na nga, dapat makialam yung dapat, yung kaya niya na ipuwersa na matigil na itong ganitong sistema. Pero kung ayaw rin niyang makialam, itong kaya niya, itong institusyon na ito, ano yung pinagtatanggol nating bansa? Actually, ang isang congressman, mahina dyan ang 25 million per year. Okay, 25 million per year. Ang senador, mahina dyan ang 60 million per year. MOOE. Okay. Ngayon, ang patakaran po dyan sa Kongreso, ang liquidation po niyan ay by certification. Ano ibig sabihin ng by certification? Okay? By certification. Ibibigay sila yung pera, isi-certify lang nila na yung perang yan ay ginamit dito. Ganoon lang. Hindi po strict ang auditing. Wala po silang individual COA audit. Okay? Liquidation by certification lang yan. Yan ang tawag, liquidation by certification. So sa makatuwid, mga kababayan, every year, kayong mga Filipino taxpayers, binibigyan nyo ng pera ang bawat isang senador na mahina ang 60 million per year at bawat isang congressman na mahina ang 25 million per year. At majority niyan ay liquidation by certification. Kasi yung iba dyan is sweldo lang nila. Liquidation by certification. Hindi po transparent ang kanilang paggastos ng pera ninyo. Papayag ba kayo, no? Ha? Papayag ba kayo nun sa ganitong gawain? Ay kung papayag kayo sa ganitong gawain, edi tumigil na tayo. Okay na yan. Bumoto na lang tayo ng paulit-ulit na ganito at ganito pa rin yung sistema. Kung ayaw natin palitan yung sistema, o di okay lang para sa atin yung ganyang sistema na hindi malinaw ang accountability ng bawat isang senador at bawat isang congressman. Okay. Halimbawa, itong traveling expenses ng House of Representatives. Okay. Ang nakabudget po sa kanila for 2023, 2,066 million. 2,066 million. Nung unang hearing ng legislative franchise ng SMNI, sinabi ng financial officer ng House of Representatives, ang nagagastos pa lang daw nila ay 39.7 million. So, ang tanong po ng matinong taong bayan na concern kung papaano ginagastos ang kanyang pera ng mga mambabatas, bakit kayo humingi ng 2.066 billion for traveling expenses for 2023, 39.7 million lang pala ang gagastusin ninyo? So, saan mapupunta yung sobra? Siyempre, ikaw naman, madadala ka sa pabida effect. No? Pabida effect nila na
Sasabihin sa inyo, hindi ba kayo natutuwa nun? 2 billion 66 million ang hiningi namin, pero ang ginastos lang namin ay 39.7 million. So, sasabihin sa iyo, di may savings pa. So, alam mo kung saan napupunta yung savings. Sa tingin mo ba yung savings na yan, babalik sa kaba ng bayan? Hindi. Usually, yung mga savings na yan, ilalagay nila yan sa ibang nakalagay doon, ibang line item doon sa budget. Okay? Or paghahatian nila yan at the end of the year. Okay? So, imagine 39.7 million ang ginastos nila for traveling expenses ng 2023. Pero sa 2024, hihingi pa rin sila ng 1,300,000,000 for traveling expenses. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ang budget nga sa hearing at mga congressman na ito ay pilit pa silang nagpapadagdag. Isa lang ang ibig sabihin nito na hindi na nga nila marabas ang mga resibo at meron pang bilyon na natira sa kanilang budget ay nagpapadagdag pa nga sila. Kaya naman dapat maimbestigahan ang mga ito dahil hindi na nga tama ang kanilang ginagawa sa pera ng taong bayan at pera ito ng mga Pilipinong naghihirap na monthly na nakakaltasan ng kanilang sahod at binubulsa lang pala ni Tambunting. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.